Hello mga kayanggaw! Welcome back sa Mga Liham kay Soledad. And kasama ko ngayon ang pinaka-favorite naming leading man, Sir Rendell. Hello! At syempre kasama din natin ngayon ang one and only Miss Soledad. At syempre, kagaya ng lagi nating ginagawa, no, Miss Soledad, ang paborito nilang part ay ang syempre, Kayanggaw of the Day. Kaya naman basahin mo na yan! At ang ating Kayanggaw of the Day is si Marichu Dahay. Sabi niya, wow, meron na namang bagong pakikinggan sa Miss Soledad. And Sir Rendell, tamang-tama po, habang naglilinis ako, may pakikinggan ako. Thank you po, Miss Soledad. Ang ganda talaga ng kwento niyo, Miss Soledad. Thank you po, Miss Marichu. Ayun, maraming salamat po kay Miss Marichu. Yes. Kaya naman, wag na nating patagalin na mukhang naglilinis din naman siya. Ay kailangan umpisahan na ang kwentong hatid natin sa ating mga listeners. Kaya samahan niyo kami sa kwento ni Cecil dito sa Mga Liham kay Soledad. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Itago niyo po ako sa pangalang Cecil, dating single mom. Minsan ko nang inilayo ang aking anak sa kanyang daddy dahil sa sobrang galit ko rito. Galit na hindi ko napapansin na ipapasa ko na din pala sa aking anak. Napagbuhatan ko na rin siya ng kamay kahit wala naman siyang kasalanan. Dala lang ng init ng ulo ko dahil sa tuwing nakikita ko ang aking anak, naalala ko ang mga sakit na ibinigay sa akin ng daddy niya. Masama mang sabihin, pero kumukulo ang dugo ko sa tuwing naaalala ko ang mga lalaking sumira ng buhay ko. Dumating sa punto na para umiwas, nagpakalayo-layo kami ng anak ko at nagdesisyong manirahan sa Barangay Dolores, Samar. At dito nagsimula ang nakakatakot kong karanasan. Hayaan niyong ibahagi ko ang di ko malilimutang karanasang yun. Muli, ako si Cecil. At ito ang aking kwento. Chloe! Chloe! Kanina pa kita tinatawag, di ba? Puro ka sandali. Nagkukulong ka na naman sa kwarto mo. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Lumabas ka na dyan. Saglit na lang po, Mami. Buksan mo tong pinto. Kanina ko pa narinig na may kausap ka. Sino bang kausap mo sa cellphone, anak? Bilisan mo, buksan mo to. Akin na nga yung cellphone mo. Patingin ako. Mami! Sinabi na akin na yung cellphone mo eh. May tinatago ka ba sa akin? Mami, wala po. Wag na po. Ano to? Kausap mo na naman ba ang daddy mo sa cellphone? Di ba sinabi ko na sa'yo wag mo na siyang tatawagan para kausapin? Hindi ka talaga nakikinig, ano? Mami! Tama na po! Wag po! Tumitigas na ang ulo mo. Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Ang hirap mong sawayin. Mami, sorry po. Tama na po. Sinasabi ko sa'yo, sa ginagawa mong yan, ilalayo na kita sa daddy mo. Hindi ko nahihintayin pa na manahin mo ang ugali ng daddy mo. Ngayon pa lang, puputulin ko na ang sungay mo. Sorry po, Mami. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit. Tumayo ka nga dyan. Bilisan mo. Sumunod ka sa akin sa kabilang kwarto. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Tulungan mo na ako. Ano pong gagawin natin, Mami? Bakit may mga maleta po? Tulungan mo ako mag-impake ng mga damit natin. Aalis na tayo dito. Saan po ba tayo pupunta, Mami? Bakit kailangan nating mag-impake? Di ba napag-usapan na natin to? Lilipat na tayo. Gawin mo na lang yung iniutos ko. Mag-impake ka na. Yung mahahalaga lang ang dadalhin natin dahil hindi kasya sa maleta lahat. Kaya piliin mo na lang kung alin ang mas importante sa'yo. Tapos iiwan na natin yung iba. Bakit po natin kailangang umalis? Masaya naman po tayo dito, di ba? Ayoko pong lumipat ng bahay, Mami. Ayoko pong mapalayo sa daddy ko. Chloe, pwede ba? Huwag ka nang makulit. Buo na ang desisyon ko. Aalis tayo sa ayaw at sa gusto mo. Mami, pwede po bang maiwan na lang po ako dito?
Ayoko pong tumira sa probinsya. Kay daddy na lang po ako. Hindi pwede. Aalis tayo dito sa ayaw at sa gusto mo. Mahal ko ang anak ko, pero hindi ko maparamdam sa kanya. Pati siya ay nadadamay sa galit ko sa daddy niya. Kaya naisip ko na ito ang tamang desisyon para makapagsimula na ulit kaming mag-ina. Pagsapit ng madaling araw, ginising ko na si Chloe. Oh, mag-ayos ka na. Nakabook na ako ng sasakyan natin. Maya-maya nandyan na yon para sundin tayo. Chloe, anak, Cecil! Si Ruben yun ah. Alam ba niyang aalis kami? Cecil, mag-usap na muna tayo. Please, pagbuksan mo naman to, oy! Chloe, sinabi mo ba sa daddy mo ang tungkol sa pag-alis natin? Di ba sinabi ko na sa'yo kagabi na wag mo siyang kakausapin? Sorry po, Mami. Minessage ko po si Daddy. Nagpaalam lang po ako sa kanya na aalis tayo. Chloe naman eh. Alam mo naman, di ba? Ayokong malaman ng daddy mo kung saan tayo pupunta. Cecil! Please lang, buksan mo naman tong gate. Hindi ako manggugulo. Gusto ko lang makita ang anak ko bago kayo umalis. Mami, sorry na po. Pwede po bang kausapin ko lang si Daddy para magpaalam sa kanya? Sige na nga, magpaalam ka na. Bilisan mo. Salamat po. Hindi ko na napigilan ang luha ko habang pinagmamasdan ko ang anak ko na parang ayaw nang bumitaw sa pagkakayakap sa daddy niya. Kaya pinangako ko sa sarili ko na magiging mabait na ako kay Chloe simula ng araw na yon. Ilang araw din ang aabutin ng biyahe namin papuntang Samar. Barko ang sasakyan namin. At nang makarating na kami sa daungan, kailangan pa ulit naming sumakay ng van at tricycle para makarating sa bahay nila Tia Amanda. Inabutan na kami ng isa pang umaga sa aming biyahe. Malayo pa po ba, kuya? Hindi ko na rin kasi kabisado ang papunta dun eh. Malapit na yun, ma'am. Doon din naman ang punta ko. Malapit lang ang bahay ko sa pupuntahan ninyo. Ay, talaga ho ba? Hayos naman po pala eh at hindi kami maliligaw. Halos 2 dekada na rin ho kasi nung huling punta ko rito. Matanong ko lang, sino ba ang pupuntahan nyo ron? Maliit lang ang Barangay Dolores, kaya panigurado kilala ko hinahanap ninyo. Yung Tia Amanda ko ho. Si Kapitana. Yung matatag dalaga. Abay, 3 bahay lang ang pagitan namin. Madadala kita ron kagad. Naku, salamat ho. Ano bang sadya nyo dito sa Samar? Dito na po kasi kami titira para may kasama na din ho sa bahay si Tia Amanda. Ay, ganun. Welcome pala sa Samar. Ang Salamat. lugar ng mga matatapang. Hindi umuorong sa awa yan. Sa asawa ka lang. Bero lang. Teka, ikaw, nasan pala ang asawa nyo, ma'am? Hiwalay na po kami. Pasensya na, hindi ko alam. Ay, nako, napaka-chismoso ko ba naman kasi. Ay nako, ayos lang ho yun. Huwag ka sana mahinis sa akin, mama. Makwento talaga ako. Pansin ko nga ho. Pero ayos lang ho talaga. Matalak lang pero mababait naman ang mga tao dito. Tahimik na ng buhay. Simple lang, malayo sa kabihasnan pero basta mag-ingat kayo ha. Alam mo na maraming aswang dito sa Samar. Nako, hindi pa din ho pala natigil ang kwentong aswang dito. Abay, oo ma'am. Totoo kasi ito at marami na ang nakakakita. Madalas nga aswang na palang nakakasalamuha mo pero hindi mo pa alam. Lalo na sa Dolores. Dolores? Hindi ba doon din tayo pupunta? Doon ang bahay ni Tia Amanda eh. Yun na nga ho ang ibig ko sabihin, ma'am. May gumagalang aswang sa lugar natin. Nako, hindi naman ho ako naniniwala sa aswang. Nako, baka maniwala ka kapag nakita mo ng harap-harapan. Mami, natatakot po ako. Totoo ang aswang dito. Abay, kahit itanong mo pa kay Kapitan Amanda, ilang beses nang nababalita dito na may mga nangunguha ng bata. Tapos, hindi na nakikita pa. Paano naman ho nagagawang kunin ng aswang ang mga bata? Hindi ba sila binabantayan ng mga magulang nila? Binabantayan naman, pero hindi mo naman kasi sila masasabihan sa bawat oras at nakatutok ang mga magulang sa anak.
Lalo na kung nasa trabaho. Ay sabi kasi nila, naaakit muna daw ng mga aswang ang mga bata. Kinukuha ang loob nila para mapalagay sa kanila ang loob nito. Paano pong naaakit? Madalas binibigyan ng kung ano-ano. Kindi, laruan, pagkain. Hanggang sa makampante sa kanya. Sa kanya tatargetin. Ay ganun ang ginagawa. Nako, baka ho tao ang gumagawa niyan. Baka adik o masasamang tao. Nai-report na po ba sa mga pulis? Oo. Pero wala rin silang ibang maisip na gumagawa eh. Kaya ang paniniwala talaga namin aswang talaga. Isang abat. Abat. Oo. Ano yun kawagis ng manananggal. Ang kaibahan nga lang, hindi daw ito tinutubuan ng pakpak. Kundi ang mga braso nito ang nagiging pakpak. Ilang beses na itong nakita ng tao na lumilipat na parang ikantik paniki. Ilang beses na din na itong binalak ulihin pero hanggang ngayon wala pa rin. Tiyempo, may kasama ka pang bata kaya magdoble ingat kayo. Mami, uwi na po tayo. Kuya, itigil na po natin yung usapang aswang. Natatakot na po kasi yung anak ko eh. Pati ako kinikilabutan na sa kwento niyo. Huwag nyo nang isipin. Basta mag-ingat lang kayo ha. Sige po. Oh, dito na ho ba? Oo, hindi na makakapasok ang tricycle dahil makipot ang daanan. Lakad lang kayo dyan sa may bakuran ha. Pagdating nyo doon sa may dulo, kanan lang kayo tapos pangatlong bahay. Kulay asul yun ang bahay ni Kapitan Amanda. Salamat po. Ay, magkano po pala? 120 lang. Discounted na at kamag-anak ka naman ni Kapitana eh. Maraming salamat ho. Eto ho. Salamat. Sige po. Oh, Chloe, tara na. Bumaba ka na. Mami, umuwi na po tayo. Ayoko po talaga dito eh. Ang tahimik po ng lugar. Tapos puro puno ng buko ang nakikita ko. Masasanay ka din dito. Oh, hawakan mo na maigi yung bag mo at maglalakad na tayo. Tara na. Kahit maliwanag ang sikat ng araw, nakaramdam ako ng bigat ng pakiramdam habang naglalakad kami ni Chloe. Pakiramdam ko ay may sumusunod sa amin o may nagtatago sa paligid at nakamasid sa amin. Pero ayokong ipahalata na natatakot ako ng mga oras na yon. Dahil alam kong takot na takot din si Chloe. Maya-maya pa, may biglang sumulpot na babae sa harap namin. Kay gandang bata naman yan. Ang lalim ng dimple. Ang haba rin ng buhok. Salamat. Anak mo? Oo, Parang hindi mo kamukha. Siguro, kahawig ng tatay ano. Ilang taon na siya? 9 years old. Magti-10 sa susunod na buwan. Ay, kasing edad pala ng anak kong namatay. Magkasing laki na din sila sana ngayon. Ay, ano pala ang pangalan niya? Chloe, Hi, Chloe. Magbabakasyon ba kayo rito? hindi. Dito na kami titira kila Tia Amanda ko. Oh, o sige, samahan ko kayo papunta sa kanila. Ay nako, hindi na. Nakakahiya naman. Tanda ko naman ng bahay niya eh. Salamat na lang. Masyado naman kayong nagmamadali. Nakikipagkwentuhan pa nga ako eh. Pasensya na ha. Hinihintay na kasi kami ni Tia Amanda. Sige, mauna na kami. Sandali lang. Mami. Oh, Chloe. Pa-welcome ko sa'yo. Eto, sa'yo na tong isang balot na candy. Salamat po. Mami, uwi na po tayo. Mauna na kami. Salamat sa candy. Bye, Chloe. Hindi ko alam kung nasa tamang pag-iisip ang babaeng nakasalubong namin. Maganda siya. Mahaba ang buhok. Balingkinita ng katawan. Pero kakaiba siya kung tumingin. Nakakatakot. Sa mga titig niya ay parang gusto niyang angkinin ang anak ko. Kaya nagmadali na kaming pumunta sa bahay ni Tia Amanda. Nang makarating kami ron, agad kaming sinalubong ng aking tiya nang matanaw niya kami mula sa bintana. At doon ako nahimasmasan nang makita ko siya.
Abay, ang paborito kong pamangkin. Salamat sa Diyos at nakarating kayo ng ligtas. Ang tagal nating hindi nagkita. Dalaga ka pa nang huli tayong magkita. Ngayon, may dalaginding ka na. Oo nga po, Tia eh. Halos 20 years din akong hindi nakapunta dito. Oh, Chloe, magmano ka sa Lola Amanda mo? Mano po, Lola. Abay, napakagalang namang bata. Ay pakis nga si Lola. Ang bango-bango naman ng apo ko. Thank you po, Lola. Ay tara na, pumasok na tayo sa loob at naghanda ako ng almusal. Siguradong gutom na kayo sa napakahabang biyahe. Siguradong mag-i-enjoy ka dito, apo. Baka ilang buwan pa sasabihin mo ang ayaw mo nang bumalik sa Maynila. Maganda naman kasi dito sa Samar. Sariwa ang hangin at tahimik. Masasanay din ho kami, Tia. Huwag ho kayong mag-alala. Mabuti nga ho't nakapag-apply na ako online ng trabaho sa munisipyo at agad naman ako natanggap. Social worker. Sa Lulis na ho ako magsisimula ng trabaho. Tia, okay lang po ba na iwan ko muna sa inyo si Chloe kapag nasa trabaho ako? Abay, walang problema. Ayos lang sa akin yon. Salamat po. May iwan na naman ulit ako sa bahay, Mami. Araw-araw naman uuwi si Mami, anak. Saka nandito naman si Lola Amanda mo. May makakasama ka sa bahay habang nasa trabaho ako. Ayoko dito, Mami. Wala akong kalaro dito eh. Ako, Chloe. Pwede mo ako maging kalaro. Gusto mo? Maglaro tayo? Ha? Ikaw na naman? Ay naku, pasensya na ha at pumasok na ako. Anong ginagawa mo dito? Oh, bakit parang takot na takot ka? Abay, teka. Magkakakilala ba kayo? Opo, Tia. Nakasalubong ho namin siya sa daan kanina. Ganun ba? Isa si Rose. Malapit lang ang bahay niya dito. Sa kabilang dulo. Lagi niya akong binibisita dito. Halos araw-araw. Parang anak-anakan ko na. Mami, natatakot po ako. Ay naku, wag ka na matakot sa akin. Hindi naman ako nangangagat eh. Ay naku, ikaw talaga, Rose. Mapagbiro ka talaga, ano? O tara na dito sa lamesa. Sabayan mo na din sila sa pagkain. Ay, Rose, hindi lang pala sila basta bisita rito. Dito na sila titira. May makakasama na ako sa bahay. Kaya pwede ka nang magretiro sa pagbisita sa akin. Nako, mukhang natakot nga ako sila sa akin kanina, Manay. Ang sabi ko nga, mahilig lang ako sa bata. Abay, oo. Magiliw talaga sa bata itong si Rose. Nabibigyan lang ng mali siya ng ibang tao. Nako, pasensya ka na kanina ha. Ay, wala yun. Sanay naman na ako. Oh, sige ho, Manay, mauna na po ako. Ay, sige, mag-iingat ka. Chloe, kainin mo yung kending binigay ko kanina sa'yo, ha? Bye! Monster po ba siya, Lola? Ay, sino? Si Rose? Ay, hindi apo. Mabait si Rose. Ganun lang talaga siya. Eh, sa totoo lang, naawa nga ako sa kanya. Ilang beses na siyang napagbintangan na siya ang kumukuha sa mga bata dito sa Dolores. Nabibigyan ng masamang kulay ang pagkagiliw niya sa mga bata. Pero wala naman silang napakitang ebidensya. Kaya pinagtatanggol ko siya lagi. Kahit kami ho, Tia, natakot din kanina sa kanya. Iba ho kasi siya kung tumingin. Ay, sabik lang talaga siya sa bata. Namatayan kasi siya ng anak. Halos 5 taon na din. Pero nangungulila pa din siya hanggang ngayon. Ano ho bang kinamatay ng anak niya? Hindi pa rin malinaw hanggang ngayon ang pagkamatay ng anak niya. Nakita na lang kasi ito na wala ng buhay sa pampang. Ang sabi, nalunod. Pero sabi naman ng iba ay pinatay ng aswang saka iniwan sa pampang. Ay, ewan ko ba sa iba at hindi pa din siya maintindihan. Hanggang ngayon, siya pa rin ang pinaghihinalaan na aswang na isang abat. At ang dahilan kung bakit nawawala ang mga bata dito sa Dolores.
Kinabahan ako para kay Chloe nang sabihin ni Tia Amanda ang tungkol sa mga nawawalang bata. Naiisip ko pa lang, hindi ko kakayanin kapag kinuha si Chloe sa akin. Pagkatapos kumain ay inaya na ako ni Tia Amanda na magpahinga sa kwarto. Di ko na malayang nakatulog na pala kami ng anak ko. Nagising na lamang ako nang bigla akong nakarinig ng kakaibang ingay sa bubong. Mami, ano po yun? Parang may tao po sa bubong. Saglit lang anak ha, bababa lang ako. Sisilipin ko lang kung anong ingay yun. Huwag kang aalis dito. Huwag mo akong iwan dito, Mami. Natatakot po ako eh. Sandali lang ako, babalik ako kaagad. Ano yun? Higanting ibon? Ito na ata ang abat. Tia Amanda! Tia Amanda! Gising pa po ba kayo? Abay, Cecil, ano yon? Tia Amanda, nakita ko po ang higanting ibon. Ay, saan mo nakita? Nasaan si Chloe? Ay, sandali lang, kukuha ako ng sibat. Baka kunin siya ng abat. Ang anak ko! Chloe! Anak! Nasaan ka? Tia Amanda! Wala si Chloe sa kwarto! Ay, Diyos ko po! Kinuha na yata ng manananggal! Chloe! Anak! Chloe! Mami! Chloe! Anong ginagawa mo dyan sa loob ng cabinet? Pinakaba mo ako ng sobra, anak! Ay, salamat sa Diyos. Akala ko tinangay na ng abat ang apo ko. Sorry po, Mami. Nagtago po ako sa loob ng cabinet. Natakot po kasi ako eh. Sa unang pagkakataon ay nasilayan ko ang sinasabi nilang abat. Hindi ko alam kung ano ang sadya niya, pero laking pasasalamat ko na ligtas ang anak ko. Pagkatapos nun ay bumalik ulit kami sa aming pagtulog. Lumipas pa ang mga araw at nagsimula na din akong magtrabaho bilang social worker. At doon ko nakilala ang kasamahan ko sa trabaho na si Betty. Ay, tamang-tama. Bukas, sa Barangay Dolores na tayo naka-assign para sa feeding program. Pero sa mga bata pero sinabihan ko na si Manay Nita na bawasan yung mga lulutuin dahil base sa record mula sa barangay, konti lang ang mga bata sa Barangay Dolores. Ilan na lang ba ang mga bata sa Dolores? Heto nga, wala pang 20 sa listahan. Sa totoo lang, nakakabahala ng pagbaba ng record ng mga bata. Nakwento na ba sa'yo ni Kapitana kung bakit? Oo, may nangunguha daw ng bata. Napakahirap paniwalaan, no? Ay nako, totoo yon. May pinaghinalaan kami kung sino man ang gumagawa nun. Mahirap naman mambintang nang walang pruweba. Sino? Si Rose din ba? Ayoko magsalita. Baka mamaya sumbong mo pa ako kay Kapitana Amanda. Bakit? Ano bang meron? Lagi kasing pinagtatanggol ni Tia Amanda mo ang babaeng yon. Nagagalit siya kapag dinadawit si Rose. Hindi kasi siya naniniwalang si Rose ang sumasalakay at dahilan kung bakit marami bata ang nawawala. Baka naman kasi hindi siya talaga. Baka may ibang taong sangkot. Paano kung siya nga talaga? Alam mo kasi, ilang beses nang nakita yung abat na yan at laking patungo sa direksyon ng bahay niya. Naku, lagi pa namang pumapasyal si Rose sa bahay ni Tia Amanda. Lagi siyang nakakalaro ng anak ko. May duda ako sa kanya. Pero sabi nga ni Tia Amanda na pagbibintangan lang si Rose. Ay nako, ewan ko ba. Pero halos lahat ng tao sa Dolores ay si Rose ang pinaghihinalaan. Mahirap lang patunayan. Kaya ako, ingat na ingat ako sa mga pamangkin ko. O siya, tara na. At kailangan pa natin maabutan ng mga bata sa kabilang barangay. Habang papunta sa kabilang barangay, hindi na ako mapakali pagkatapos naming mag-usap ni Betty. Nagtatalo ang isip ko kung sino nga ba talaga si Rose. Kung ako kasi ang tatanungin, hindi ako mapakali sa tuwing pumapasyal siya sa bahay ni Tia Amanda. Pero wala naman akong magawa dahil nakuha na niya ang loob ni Chloe. At nakikita ko na masaya ang anak ko kapag kasama siya, kaya hinahayaan ko na lang. Pero isang gabi, pagka-uwi ko galing trabaho, magkahalong nerbiyos at takot ang naramdaman ko.
Tia! Tia, dito na po ako. Oh, Cecil, nandyan ka na pala. Mano po, Tia? Abay, ginabi ka yata ngayon. Opo, galing po kasi kami sa kabilang barangay eh. Nasaan po pala si Chloe, Tia? Naku, wag kang mag-alala. Nandun lang si Chloe sa bahay ni Rose. Sa bahay ni Rose? Bakit po siya nandun? Dumaan kasi si Rose kanina. Niyaya niyang maglaro si Chloe. Saktong naglilinis ako ng bahay. Kaya sabi ko, kung pwede doon na muna sila maglaro sa bahay niya. Gusto naman ni Chloe. Wag kang mag-alala, Cecil. Mabait naman niyang si Rose. Saka malapit lang naman ang bahay niya dito. Tia, sana sinabi niyo po muna sa akin, Tia. Wag ka nang mag-alala, Cecil. Walang gagawing masama si Rose kay Chloe. Pero gabi na ho eh. Abay, baka hindi pa tapos maglaro. Hahatid naman yun ni Rose dito. Susunduin ko na lang po siya. Abay, wag na. Maya-maya, nandito na din yon. Maghapunan ka na muna. Tia, hindi rin ako makakakain kakaisip sa anak ko. Susunduin ko po siya, Tia. Hindi ako mapapalagay hanggat wala siya. Susunduin ko na po siya, Tia. Mami! Oh, nariyan na pala sila eh. Sabi ko naman sa'yo na ihahatid siya dito ni Rose. Mami, tingnan mo oh. May bago po akong toy. Cecil, pasensya ka na ha at gabi ko na siyang naihatid. Salamat. Pasensya na din kung nag-alala ko. Naiintindihan ko naman. Dito ka na maghapunan, Rose. Hindi na ho, Manay. Kumain na po kami ni Chloe. Saka may pupuntahan pa po kasi ako eh. O sige na ho, mauna na po ako. Mag-iingat ka, Rose. Salamat, Manay. Alam mo, Mami, sobrang bait po ni Mami Rose. Binili niya ako ng bagong toy. Tapos, pinagluto niya pa ako ng spaghetti kanina. Mami Rose? Opo, Mami. Sabi niya po kasi wala siyang anak kaya wala nang tumatawag ng Mami sa kanya. Kaya sabi niya kung pwedeng Mami na lang din ang itawag ko sa kanya. Dalawa na po kayong Mami ko, Mami Rose at Mami Cecil. Hindi ko alam kung selos ba ang nararamdaman ko nang tinawag din ni Chloe na Mami si Rose. Pakiramdam ko ay may kahati na ako sa anak ko. Hindi ako nakatulog ng gabing yon kakaisip. Yakap ko lang si Chloe habang nakatingin sa kisame. Maya-maya, bigla akong nakarinig ng ingay mula sa labas. Mas malakas. Dinig na dinig ko pa ang pagaspas ng kanyang mga pakpak na malapit lang sa bahay. Nawala din ang ingay pagkalipas ng ilang minuto. Ang akala ko'y umalis na. Pero nagimbal ako nang makita ko mula sa siwang ng bintana na naroon pa ito. Nagtatago sa malalaking dahon ng puno ng buko. Nakatingin siya sa kwarto namin. Kitang-kita ko ang nakakatakot niyang mukha. Ang mahaba niyang buhok. Mahabang tenga. Totoo nga ang abat. Napasigaw ako sa takot. Tia Amanda! Tia Amanda! Nandito na naman siya! Nagpakita na naman ng abat. Nasa paligid lang siya. Binabantayan niya kami, Tia! Abay, napapadalas na ang pagpunta niya dito. Hindi kaya si Chloe ang target niya. Saan mo siya nakita, Cecil? Nasa puno po siya ng buko. Nagtatago sa mga dahon. Mami! Mami, natatakot po ako. Abay, sandali lang at tatawagin ko si Fredo para mahuli na ang abat na yan bago pa makapambiktima na naman. Fredo! Fredo! Naririnig mo ba ako, Fredo? Kapitana, ano yun? Abay, gabi-gabi na, bakit pa kayo sumisigaw? Halika't pumarito ka muna sandali. Bilisan mo! Sige, papunta na ho ako dyan. Ano problema, Kapitana? Mabuti na lamang at nandito ka na. Si Cecil kasi, nakita niya ulit ang abat. Nasa puno raw ng buko, nagtatago sa mga dahon. Tawagin mo na ang tanod at halubugin niyo ang bukuhan. Sige, sisiguraduhin namin hindi na makakatakas pa ang abat na yan.
Naging mahaba ang gabing yon na puno ng tensyon. Naghihintay kami ng balita tungkol sa habulan at pagtugis sa abat. Ilang oras pa ay bumalik sila. Namataan daw nila ang abat at pinaulanan ng sibat. Tinamaan pero hindi napuruhan. Mabilis daw itong nakalayo-palayo. Lumipas ng ilang gabi nang hindi na nagparamdam pa ang aswang. At kahit si Rose, ilang araw ding hindi pumasyal sa bahay ni Tia Amanda. Nakapagtataka namang 5 araw nang hindi nagagawid dito si Rose. Dati-rati, araw-araw niya akong pinupuntahan. Tinutuon niya ata ang biro ko sa kanyang pwede na siyang magretiro sa pagbisita sa bahay. Miss ko na din po siya, Lola. Ay sige apo, mamaya ay papasyalan ko siya sa bahay niya. Tia, napapaisip lang ako. Pagkatapos ng gabing pagtugis sa abat, hindi na din nagpakita si Rose. Hindi kaya... Mami Rose! Magandang umaga sa inyo! Namiss po kita, Mami Rose. Namiss din kita, Chloe! Abay halika, pumasok ka Rose. Tagal mong hindi bumisita sa bahay. Akala ko nagretiro ka na talaga sa pagdalaw sa akin. Ay hindi naman ho, Manay. Lumuwas po kasi ako at nakitulog ako sa isang kamag-anak. Ay ganun ba? Ay sige, tara na, samahan mo kaming mag-almusal. Oh, teka, parang may sugat ka yata sa braso. Na paano ba yan? Wala ho to, Manay. Wala? Hindi mo alam na nagkasugat ka? Malaki ang sugat mo. Tara, gamutin natin. Ay, hindi. Nadulas kasi ako sa banyo. Kaya kinailangan ko ding magpahinga. Kaya ilang araw din po akong hindi nakalabas. Pero pagaling na po to. Ay, ganun ba? Di mag-iingat ka na sa susunod. Nabalitaan mo ba yung nangyari nung nakaraang gabi? Lumusob na naman ang abat. Nakita nga ni Cecil eh. Ay, ganun ho ba? Ay naku, wala ho akong ideya, Manay. Baka nasa kabilang bayan na po ako noon kaya hindi ko alam. Ay sayang nga at hindi nahuli. Pero tinamaan daw ng sibat nang sinubukan nilang pukulin. Naku, Rose, tara, linisin natin ang sugat mo. May dala akong betadine dito. Ay, hindi na, Cecil. Pagaling naman na to. Hindi na rin masakit. Habang naglalakad patungo sa trabaho kasama si Betty, hindi maalis sa isip ko ang sugat sa braso ni Rose. Sabi niya ay nadulas siya. Pero bakit tila tugma ang pangyayaring ito sa gabing pinukul ng sibat ni na Mang Fredo ang abat? Hirap akong mag-focus sa feeding program dahil ang isip ko ay laging lumilipad pabalik sa bahay ni Tia Amanda. Natatakot ako na habang wala ako, unti-unti nang kinukuha ni Rose ang loob ng aking anak. Hindi lang bilang kalaro, kundi bilang isang ina. Pag-uwi ko kinahapunan, nakita ko silang masayang nagtatawanan. Isang eksenang dapat ay nagpapasaya sa akin, pero lalo lamang nagpabigat sa aking pakiramdam. Pakiramdam ko, ako na ang estranghero sa sarili kong anak. Dumating ang gabi at humiga kami ni Chloe. Pero sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, doon ko narinig ang katotohanang mas masakit pa sa sugat ng nakaraan. Mami Rose! Mami Rose! Huwag niyo po akong iwan. Sama po ako. Chloe? Anak! Anak, gumising ka! Anak! Mami Rose! Aalis na po ba tayo? Chloe! Gumising ka sabi! Ako to ang mami mo! Mami? Bakit po? Anong Mami Rose ang sinasabi mo sa panaginip mo? Chloe, nandito si Mami. Bakit siyang hinahanap mo? Kasi po sa panaginip ko, siya yung humahalik sa akin bago matulog. Sabi niya, doon na lang daw ako sa kanya tumira para hindi na ako napapagalitan. Para hindi na ako sinisigawan. Sorry anak,
Promise, hindi na kita paghagalitan. Mahal kita, anak. Mahal din po kita, Mami. Cecil! Cecil! Buksan mo ang pinto! Tia Amanda, bakit po? Bakit kayo hinihingal? Nasa labas si Fredo, kasama si Betty. May masamang balita. Kapitana! Kapitana! Cecil, may nawawala na namang mga bata. Ha? Sino po? Nawawala ang pamangkin ko, Cecil. Tinangay siya ng abat. Ano? Kasama lang natin siya sa feeding program kanina, diba? Kaya nga kanina lang nangyari. Kanina lang siya nawala. Ang sabi ng kalaro niya, may nakakita sa kanyang kinuha ng malaking ibon na bumaba sa puno ng buko. Tinagit ang anak ko at mabilis na lumipad patungo sa dulo ng barangay. Sa dulo, doon sa gawin ng bahay ni Ross. Oo, tama. Kaya nga nagkakagulo ang mga tao ngayon. Susugurin nila ang bahay ni Rose. Hindi na sila makakapaghintay ng ebidensya. Gusto na nilang tapusin ang lahat ng ito. Ano ba kayo? Bakit si Ross na naman ang pinagbibintangan nyo? Napakabait ni Ross. Kapitana, bakit ba kasi ayaw ninyong maniwalang si Rose nga ang abat? Marami nang naghihinala na siya ang aswang. Kayo na lang po ang hindi naniniwala. Kapitana, tama si Betty. Doon nagtungo ang abat, kaya posibleng si Rose talaga ang aswang at siya ang nangunguha ng mga bata. Imposible ang sinasabi nyo. Mabait si Ross sa akin. Hindi siya ang aswang. Hindi siya ang abat na tinutukoy nyo. Mami, Lola, pupuntahan nila si Mami Rose. Wag po, mabait po siya. Chloe, dito ka lang sa tabi ni Lola Amanda mo. Huwag kang lalabas. Abay, ay Cecil, saan ka pupunta? Sasama po ako kila Mang Fredo at Betty, Tia. Kailangan kong alamin kung sino ba talaga si Rose. Kung isa lamang siyang biktima ng mga pagbibintang, kailangan ko siyang tulungan. Pero kung siya ang aswang, hindi ko nahahayaang lumapit pa siya sa anak ko. Kung ganon, sasama na din ako. Gusto kong patunayan sa lahat na tama ang sinasabi ko na hindi aswang si Rose. Dadaling ko po ba ang mga sibat para may sandata tayo? Si Bat! Si Rose ang pupuntahan natin at hindi ang abat. Abay, bakit nyo kakailanganin ng si Bat? Mabuti na ho na sigurado, Kapitana. Bitbit ang isang flashlight at ang matinding takot na namumuo sa aking dibdib. Sumama kami kila Mang Fredo at Betty para puntahan kung saan nagtungo ang sinasabing aswang. Kasama namin ang iba pang tanod na nais makasaksi kung sino talaga ang abat. Para kaming lulusob sa gyera. Habang papalapit kami sa bahay ni Rose, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa posibilidad na ang babaeng pinagkatiwalaan ng aking anak ay isang aswang. Narating namin ang bakuran ni Rose at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, bumungad sa amin ang kanyang bahay. Gasera lang ang nagsisilbing ilaw sa loob. Sira-sira na rin ang mga dingding na yari sa pawid. Rose! Lumabas ka na riyan! Harapin mo kami at ibalik mo ang mga bata! Rose, aswang ka! Saan mo dinala ang pamangkin ko? Ilabas mo ang bata! Rose, nakikiusap ako sa'yo. Papasukin mo kami para tumigil na sila sa pambibintang sa'yo. Kung totoong hindi ka aswang, lumabas ka rito at makipag-usap ka sa amin! Anong ginagawa niyo dito? At bakit kayo nanggugulo sa 10 oras ng gabi? Rose, huwag ka nang magmaang-maangang pa. Ilabas mo ang pamangkin ko! Nako, wala akong alam sa sinasabi niyo ha. Wala rito ang hinahanap niyo. Kung nagsasabi ka na totoo, payagan mo kami pumasok sa loob! Mami Rose! Namiss po kita, Mami Rose. Rose, nakikiusap ako para matapos na to. Hayaan mo kaming makapasok sa loob ng bahay mo. Rose, patunayan mo sa kanilang hindi ka aswang na mali silang lahat sa sinasabi nila. Ay, o sige. Alang-alang sa inyo, Manay. Hindi ko sila pipigilan. Oh, pumasok na kayo para matigil ng paghihinala niyo sa akin. Pero sinisigurado ko sa inyo, wala kayong mapapala. Mga kasama, tara na! Halugugin natin ang bahay! Ay, nako, ang pakiusap ko lang ay magdahan-dahan kayo dahil luma na ang aking bahay ha.
Wala naman ako makitang kakaiba rito. Ikaw, Fredo, may nakikita ka ba? Wala din. Dito sa silid ay walang laman kundi mga nakalatag lang na banig. Tingnan natin yung cabinet. Baka nandun tinatago ni Rose yung pamangkin ko. Wala sa cabinet. Puro laruan at damit lang. At meron ding mga bote ng langis. Huwag niyong galawin yan! Sa anak ko yan! Galawin niyo na ang lahat, wag lang ang mga gamit ng anak ko! Ako wala akong ibang nakita. Sinabi ko naman sa inyo, di ba, na mali ang bintang niyo sa akin. O ano? Pinagdududahan niyo pa rin ba ako? Pasensya ka na, Rose. Kung pinagbintangan ka namin, abay buong akala kasi namin ikaw talaga ang abat. Hindi pala. Pamangkin ko, nasaan ang pamangkin ko? Tahan na, Betty. Tutulong kami sa paghahanap sa anak mo. Mga kasama, hindi si Rose ang aswang. Umalis na tayo. Baka hindi pa nakakalayo ang totoong aswang. Lumipas ang mga araw, pero hindi pa rin nakita ang pamangkin ni Betty. Pero mula noon, nawala na din ang pagdududa ng tao kay Rose. Kahit ako, nawala ang lahat ng hinala ko kay Rose dahil nakita ko kung paano siya mag-alaga kay Chloe. Naging kampante ako. Inisip ko na baka dala lang ng trauma ko sa Maynila, kaya naging mapanghusga ako sa kanya. Bilang isang ina, nakita ko sa kanya ang malasakit na hindi ko maibigay ng buo sa anak ko. Pinili ni Betty na magpatuloy sa trabaho habang hinahanap pa rin ang kanyang pamangkin. Betty, sigurado ka bang kaya mong magtrabaho? Pwede ka naman munang umabsent eh. Ako na munang bahala sa feeding program kung gusto mo. Lalo na lang akong hindi magiging okay kapag nakbukbuk ako sa bahay. Kaya binabalik ko na lang talaga sa mga bata yung pangungulila ako sa pamangkin ko. Naisip ko lang, pagkatapos nating sugurin ang bahay ni Rose, kung hindi siya ang aswang, sino? Ay naku, wala akong ibang maisip kung sino. Wala rin naman akong mapakinalaan. Hanggang ngayon si Rose pa rin talaga ang suspetsya ko. Pero napatunayan naman nating hindi talaga siya ang aswang. Wala tayong ibang nakita sa bahay niya. Ni bakas ng dugo wala tayong inabutan. Paano tayo nakakasiguro? Paano kung sa iba niya pala dinala yung mga batang nakukuha niya o kaya kung saan man niya dinadala yun? Ay, naguguluhan na rin ako sa mga nangyayari dito. Ang daming kababalaghan. Minsan nga, napapaisip ako na parang mas mainam pa na sa Maynila kami. Na dapat hindi na kami pumunta dito. Ano ba kasi dahilan bakit kayo lumipat dito? Ilan linggo na tayong magkasama pero minsan hindi mo malang nabanggit sa akin yan. Mahabang kwento kasi, pero may kinalaman sa daddy ng anak ko. Saka ko na lang sasabihin sa'yo. Teka, tumidilim na pala. Bilisan na natin ang paglalakad pa uwi ng bahay. Tsaka ko, kanina pa naghihintay sa'yo yung anak mo. Betty, narinig mo ba yun? Parang iyak na bata. Oo, nadidinig ko sila. Ibig sabihin, nandito lang sila sa Dolores. Buhay sila, Betty. Uy, ang pamangkin ko. Kailangan nating mahanap ang eksaktong kinaroroonan nila. Humingi tayo ng tulong kina Mang Fredo at Tia Amanda. Bilisan natin. Tara. Narinig namin mismo ni Betty ang mga iyak ng bata. Patunay lamang ito na buhay pa sila. Wala na kaming sinayang na oras. Nagmadali kami para maibalita agad kila Tia Amanda ang nadinig namin. Pero pag uwi namin galing sa nakakapagod na pagtakbo, wala sina Tia Amanda at Chloe sa bahay. Tia Amanda? Chloe? Nandito na ako! Nasaan kayo? Parang walang tao. Saan naman kaya sila nagpunta? Tia! Chloe! Chloe! Wala sumasagot, Cecil. Wala sila dito. Anak! Tia Amanda! Huwag na po kayong magtago. Hindi po nakakatawa to. Chloe! Nasaan kayo? Tana, nandito ba kayo? Betty, bukas ang pinto sa likod. Tia Amanda? Chloe? Wala sila dito. Tara, punta natin si Mang Fredo. Sige. Mang Fredo! Mang Fredo! Nakita ho ba ninyo si Tia Amanda at Chloe?
Ay, hindi ko napansin eh. Hindi pa nagpaalam sa inyo. Pagdating ho kasi namin sa bahay, wala sina Tia Amanda at Chloe. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Eh baka naman nasa bukuhan o kaya nasa palengke. Hindi po ako sigurado, Mang Fredo. Dati-dati naman, nagpapaalam sila kaagad bago umalis. Pero wala naman silang sinabing aalis sila. Eh saan ba kayo galing at parang pagod na pagod kayo? Galing po kami sa trabaho. Nagmadali kami ni Betty dahil nadinig namin ang mga iyak ng bata malapit sa kamalig. Pero pag uwi namin ng bahay, ay wala sila Tia Amanda at Chloe. Hindi kayo nagpunta kay La Rose. Wala namang ibang pupuntahan yun kundi doon. Sige po, mauna na po kami, Mang Fredo. Kahit magandang balita sana ang hatid namin ni Betty, mas nasorpresa ako nang madatnan kong wala sila Chloe at Tia Amanda sa bahay. Kinilabutan ako. Hindi ugali ni Tia Amanda na umalis nang hindi nagpapaalam, lalo na't papalubog na ang araw. Mabilis ako naglakad patungo sa dulo ng barangay, papunta kila Rose. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Pero habang papalapit ako sa barong-barong na bahay ni Rose, ang amoy ng langis at tila sunog na kamangyan ang dahan-dahang humahalimuyak sa hangin. Bahagyang nakabukas ang pinto, kaya dahan-dahan akong sumilip. Anong ginagawa ni Rose? Bakit inaangat niya ang damit niya? Konti na lang. Malapit ko na siyang makuha. Makuha? Sinong tinutukoy niya? Sa akin lang siya. Kapag nakuha ko siya, hindi ko na siya ibabalik. Anong ginagawa niya? Bakit siya nagpapahid ng itim na langis sa katawan? Ang mga braso niya. Nagiging pakpak ang mga braso niya. Nahati ang katawan niya. Ibig sabihin, si Rose ang abat. Oh, Cecil! Kanina ka pa ba dyan? Bakit hindi ka kumakatok? Rose? Ano nangyari sa'yo? Nag-iba ang itsura mo. Ikaw nga ang aswang. Ikaw nga ang abat. Ako nga ito, Cecil. Ngayong alam mo na, hindi ko na kailangang magpanggap. At ang anak mong si Chloe, siya ang pinaka-espesyal sa lahat ng mga bata. Siya ang ipapalit ko sa namatay kong anak. Hayop ka! Nasaan ang anak ko? Nasaan si Chloe? Saan mo dinala si Chloe? Wala siya rito, Cecil. Kukunin ko pa lang siya at isasama ko sa ibang mga bata para may kalaro siya. Mamamatay tao ka! Hindi mo makukuha ang anak ko! Ako na ang mami ni Chloe! Ako na ang mag-aalaga sa kanya! Huli ka na, Cecil! Kukunin ko na siya mula sa'yo! Hindi! Tumakbo ako nang walang lingon-lingon. Hinabol ko ang abat. Ang tanging nasa isip ko ay mahanap si Chloe bago pa mahuli ang lahat. Ang bawat puno ng buko na nadadaanan ko ay tila mga aninong gustong humablot sa akin. Hingal na hingal ako nang matanaw ko sa di kalayuan si Tia Amanda na may dalang basket kasama si Chloe. Tia Amanda! Chloe! Bilisan niyo! Tumakbo kayo palayo rito! Cecil! Oh, abay bakit ka humahangos? Ano bang problema? Mami, bakit ka po umiiyak? May nangyari po ba? Tumakbo na kayo! Magtago na kayo! Tia Amanda, si Rose ang abat. Nakita ko siyang nagpapalit ng anyo. Kailangan nating magtago. Kaya huwag kayong titigil. Bilisan niyo ang pagtakbo. Ano? Cecil, imposible ang sinasabi mo. Napatunayan na nating hindi si Rose ang aswang. Baka naman namamalikmata ka lang, Cecil. Si Mami Rose, siya po ba yung lumilipad? Ako nga ito, Chloe! Halika na! Sumama ka na sa akin! Mami! Tulong! Chloe,
Sorry sa'yo, Cecil. Ako na ang tunay na nagmamahal sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malakas na hangin na tila humampas sa akin. Ang matutulis na kuko ni Rose ay bumaon sa damit at balikat ni Chloe. Wala akong nagawa kundi panoorin ang anak ko na dahan-dahang inilalayo ng isang abat. Ang mga tili ni Chloe ay unti-unting lumalayo habang tinatangay siya ni Rose patungo sa madilim na bahagi ng kagubatan. Cecil, tara na. Umuwi na muna tayo at humingi tayo ng tulong kila Fredo. Pasensya ka na, Cecil. Patawarin mo ako at hindi ako naniwala sa iyo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mabalik sa iyo si Chloe. Kapitana! Kapitana! Ano nangyari? Fredo, tulungan mo kami. Kinuha ni Rose si Chloe. Siya ang aswang. Siya nga ang abat. Ano? Pati si Chloe tinangay na rin ang abat? Saan ba kasi kayo nagpunta at ngayon lang kayo dumating? Galing kami ni Betty malapit sa may kamalik. Nadinig daw kasi nila na malapit doon ang iyak ng mga bata. Ng mga nabiktima ng abat. Sa kasamaang palad. Wala pagdating namin sa lugar wala kaming narinig na kahit anong ingay. Ni kaluskos ay wala kaming narinig. Ang anak ko. Kailangan kong mahanap ang anak ko. Chloe. Cecil, Hana. Hanapin na natin si Chloe. Doon tayo pumunta malapit sa kamalig. Baka doon dinala ni Rose si Chloe. Kahit pagod, lakas loob kaming bumalik sa lugar kung saan namin nadinig ang mga iyak ng bata. Nagbabaka sakaling doon dinala ni Rose ang anak ko. Walang pagsidlan ang galit at puot na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Chloe! Anak! Naririnig mo ba ako? Nasaan kayo? Tutulungan namin kayo. Apo! Sumigaw kayo kung naririnig niyo kami para Diyos ko. matulungan namin kayo. Oo nga, sumigaw kayo. Nandito na kami sa video kung nasa kayo man na. Wala talaga ako narinig kahit ano. Ang mabuti pa ay magpahinga na muna tayo. Cecil, alam kong pagod ka na din. Kailangan mo munang magpahinga. Lumipas ang 3 araw, pero bigo kami sa paghahanap. Hindi pa rin nagpakita ang abat. Hindi na din umuwi si Rose sa kanila. Bawat gabi ay nakatingala ako sa langit. Naghihintay ng pagaspas ng pakpak. Naghihintay na ibalik ni Rose ang kaisa-isa kong anak. Pero tanging huni lang ng mga kuliglig at mga nakakabinging katahimikan ang sumasagot sa akin. Halos hindi na ako kumakain at natutulog. Namumugto ang mga mata ko sa kakaiyak. Hanggang sa isang hapon, isang pamilyar na lalaki ang dumating, si Ruben. Baka sa kanyang mukha ang pagod at alikabok ng napakalayong biyahe. Tao po. Tao po. Ay, sandali lang. Sino ba yan? Magandang umaga ho. Dito po ba nakatira si Aling Manda? Ay ako nga. Bakit mo ako hinahanap? Anong sadya mo? Tia Manda, ang totoo po niyan, hindi ho talaga kayo ang sinadya ko. Pero alam ko pong dito tumutuloy ang mag-ina ko. Nasa loob po ba sila? Abay, ikaw ba ang dating asawa ni Cecil? Ang daddy ni Chloe? Ako nga po. Namimiss ko na po kasi ang anak ko. Pwede po bang pumasok sa loob? Halika, pumasok ka. Ruben? Anong ginagawa mo dito? Paano mo kami natunton? Pasensya ka na kung hindi na kita sinabihan tungkol sa pagpunta ko. Miss na miss ko na kayo ni Chloe. Kaya nagtanong na ako sa malapit mong mga kaibigan kung saan kayo lumipat. Sabihin mo na si Chloe. Pwede ko ba siyang makita? Natutulog pa siya. Pwede ko ba siyang puntahan? Hindi pwede. Sige na, Cecil. Miss na miss ko na si Chloe. Gusto ko na siyang makita. Pagbigyan mo naman ako. Cecil, mas mainam siguro na sabihin na natin ang totoo sa kanya. Totoo? Ano totoo? Anong dapat kong malaman? Sabihin niyo sa akin. Wala pa din siya, Ruben.
hindi pa din namin siya nakikita. Anong ibig mo sabihin? Anong nawawala si Chloe? Ay, ako nang magpapaliwanag, iho. Huminahon ka muna. Ipagtitimpla na muna kita ng kape. Ay, hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero, tinangay ng aswang si Chloe. 3 araw na ang nakakalipas. Tinangay siya ng isang manananggal. Ano? Teka, ano to? Akala ko ba, Cecil, nasa mabubuting kalagayan ng anak ko? Tapos itong dadatnan ko. Ruben, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang nangyari. Nalinlang ako. Anong patawad? Yan lang bang sasabihin mo? Nilayo mo sa akin ang anak ko dahil sa galit mo tapos sasabihin mo, nandito siya at napapahamak at nawawala. Ano? Kasalanan mo to, Cecil. Kasalanan mo to. Mawalang galang lang ha. Narinig ko kasi ang pagtatalo niyo mula sa labas. Abay, sinubukan naman namin maghanap. Pero hindi ganun kadali. Matalino ang abat. Alam niya kung kailan kami paparating. Tinago niya ang mga biktima niya sa lugar na hindi namin kaya pasukin dahil madilim. Wala akong pakialam. Kung hindi nyo kayang hanapin, ako ang gagawa. Hindi ako aalis dito nang hindi ko kasama ang anak ko. Huwag ka magpadalos-dalos. Ito'y simpleng tao ang kalaban mo. Paano kung susugod ka wala ka man lang kahit anong armas? Mas okay na akong sumugod kaysa maghintay ako dito sa wala. Sasama ako. Sigurado akong umiiyak pa din si Chloe ngayon kakaisip sa atin. Baka hindi pa yun kumakain. Teka, kung ganun, tara na. Wala na tayong pwedeng aksayaing panahon. Huwag kayo magmadali. Hindi kayo pwedeng lumusob na hindi kayo handa. Ang mga sibat, yan ang pinakamabisang paraan para mapatay ang isang abat. Oo, pero mukhang mapupurol na mga tulis nito. Kailangan muna natin hasain at ibabad sa suka na may asin para mas maging mabisa. At saka isa pa, hindi lang tayo dapat basta-basta magpapaulan ng sibat. Puso ng isang abat ang kailangan nating tamaan para tuluyang mapatay. Kung ganun, tutulong ako sa pag-asa. Sige, pagtulungan na nating dalawang pag-aasa ng mga sibat at pagkatapos, pagtulungan nating ibabad sa suka na may asin. Kailangan na'y masipsip ng gusto ng sibat ang pinagbabara nito. Isinantabi na muna namin ni Ruben ang di namin pagkakaunawaan ng araw na yon. Hindi na kami nag-aksaya ng oras pa. Inihanda na namin ang mga sibat na gagamitin. Nag-abang kami sa ilalim ng buwan para sa muli niyang paglitaw. Saktong 1:00 ng madaling araw, nadinig namin ang pagaspas nito. Sa isip ko, ito na ang tamang pagkakataon para tugisin ang abat. Para patayin at pagbayaran ang mga kasamaang ginawa niya sa Dolores. Ruben, Tia Amanda, Mang Fredo, naririnig niyo ba yun? Nandito na sa... Mami! Tulungan niyo po ako! Mang Fredo, nakikita ko na ang anino nyo patungo dito sa may pilapil. Kung ganon, mukhang hawak niya nga si Chloe. Hindi pwedeng basta-basta paulanan ng sibat ang abat. Baka tumama ito sa anak ninyo kapag tumakblis ito. Sundan natin ang tingin para hindi makatakas. Tanawin niyo kung saan papunta. Ayun! Pumunta siya sa bukuan. Sundan natin, bilisan niya! Bigla siyang nawala. Mukhang nag-iba siya ng direksyon. Papunta dun sa dulo ng barangay. Teka, mukhang balikot siya. Mukhang nasa kamalig naman. Doon siya pupunta. Bilisan natin. Bilisan ninyo ang pagtakbo. Malapit na natin siya mabutan. Makukorner na natin ang abat. Ayan na! Tumakbo kami na tila wala ng bukas. Pagdating namin sa kamalig, bumungad sa amin ang isang tagpong hinding-hindi ko malilimutan. Nakabitin sa kisame ang kalahating katawan ni Rose. Ang kanyang mga pakpak ay dahan-dahang gumagalaw habang pilit na pinapakain ng kung anong balansang pagkain si Chloe. Ang anak ko, maputla, tulala, hinang-hina. Chloe! Anak! Huwag kayong lalapit! Masaya na kami dito. Huwag niyo na kaming guluhin pa. Sinasabi ko sa inyo, sa akin lang siya. Ayop ka! Ibalik mo ang anak ko! Rose! Maawa ka!
Ibalik mo na sa amin si Chloe! Naku! Lumilipad na naman siya! Nako, nagtatanaw niyo pa ba? Hindi ko na siya nasundan ng tingin pa, Tia. Ako rin, nawala siya sa paningin ko. Kung hindi nyo makita, abay gamitin natin ang pangamoy. Sundan nyo kung saan umaamoy ang lansa. Naaamoy ko. Doon, papunta sa bukuhan. Tara, sundan natin. Ayan nga siya! Nakikita ko na ang mga pakpak niya. Bilisan natin ang pagtakbo. Maghiwa-hiwalay tayo para hindi na siya makalayo pa. Baka lalo na tayo mahirapan. Wala nang ibang paraan, kailangan natin siya paulanan ng sibat. Wag! Baka tamaan si Chloe. Baka mapano siya. At buhay ng anak ko nakataya dito, posible siyang matamaan. Ako na bahala. Ipaubayan nyo na sa akin to. Wag! Ah! Tinamaan siya! Mami! Anak ko! Sa isang iglap, tuluyang pinukol ni Mang Fredo ang sibat patungo sa direksyon ng abat. Pero laking pasasalamat ko nang maasinta ni Mang Fredo ang abat. Bumaon ang matulis na dulo nito sa gitna ng dibdib ni Rose. Tagos hanggang sa kabilang bahagi. Isang nakakakilabot na tili ang pinakawalan ng abat habang dahan-dahan itong bumabagsak sa lupa. Kasabay ng pagbitaw niya kay Chloe. Buti na lang at nasa lo ni Ruben ang aming anak. Sakto, bago ito sumayad sa lupa. Chloe! Chloe anak, gumising ka! Si Mami to, ligtas ka na. Mami! Patawarin niyo ako. Naghanap lang ako ng pagmamahal ng isang anak. Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang na muling maramdaman na may nagmamahal sa akin. Tigilan mo yan. Sabihin mo, sabutin na lang ang iba pang mga bata. Sabutin na lang ang pamangkin ko. Sa bukuhan, Malawak ang bukuhan. Sabihin mo saan doon banda. Huwag mo kami pahirapan. Pumipiglas pa ang kanyang mga pakpak. Ay nako, baka makawala pa! Sandali, tapusin na natin bago pa siya makalipad. Ako natatapos sa kanya. Ako sasaksak sa puso niya. Ah! Natapos ang gabing yon sa isang malakas na sigaw ni Rose. Sinunog nila ang kamalig kasama ang katawan ni Rose na unti-unting naging abo. Sa wakas, natapos na ang paghahasik niya. Habang pinapanood namin ang apoy na unti-unting sumusunog sa kanya, naramdaman ko ang kamay ni Ruben sa aking balikat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang galit ko sa kanya ay natunaw, tulad ng pagkatunaw ng dilim sa Dolores. Natuntun naman nila Mang Fredo ang kinaroroonan ng mga bata. Natagpuan sila sa madilim na kuweba sa loob ng kamalig. Ligtas na silang lahat ngayon at nakauwi na rin sa kani-kanilang pamilya. Pagkatapos ng lahat, nagpahinga na muna kami sa damuhan. Akalain mo yun. Dito pa talaga tayo sa summer makakapag-usap ulit. Papaglaro talaga ang tadhana. Pero salamat Ruben ha. Salamat saan? Kasi nandito ka. Kasi sinundan mo kami. Kasi kung hindi ka dumating, baka hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kailangan ka pa rin pala namin ni Chloe. Namiss po kita, Daddy. Ang tagal po kitang hindi nakita eh. Ito kasing mami mo eh. Kung ano-anong binibintang sa akin hindi naman totoo. Palusot ka pa. Totoo namang may babae ka eh. Wala ah. Kayo lang talaga ni Chloe ang babae sa buhay ko. Hindi ko kayo iiwan. Mahal na mahal ko kayo. Ibig po bang sabihin nito, Daddy? Magkakapalikan na po kayo? Hindi ko alam sa mami mo kung papayagan niya ako. Hindi ko rin alam sa daddy mo kung liligawan niya ako ulit. Ayun pala, Daddy. Huwag ka na po mag-aksaya ng panahon. Ligawan niyo na po ulit si Mami. Tutulungan po kita. Suportado mo talaga si daddy, no? Paano ba yan?
Mami Cecil, pwede ba kitang ligawan ulit? O sige na nga. Yay! Ang saya-saya ko po ngayon. Magkakasama na po ulit tayo. Para sa iyo, Chloe, pangako, hindi na kami maghihiwalay ng daddy mo. Kahit ano pang mangyari, kahit ano pang pagsubok ang dumating sa atin, pamilya pa rin tayo. Salamat po, Mami. Salamat po, Daddy. Pero dito po ba tayo titira? Hindi, uuwi na tayo ng Maynila. May nabili na akong bahay doon. Doon tayo titira. Doon tayo magsisimulang ulit bilang pamilya. Sumakay kami sa barko matapos yon, habang dahan-dahang sumisikat ang araw sa dalampasigan ng Samar. Habang papalayo sa isla, inalala ko ang lahat ng pinagdaanan namin sa Dolores. Ang mga taong nakasalamuha namin doon na nag-iwan sa akin ng mga aral sa buhay. Lalo na si Rose. Naging paalala siya sa akin na ang galit at pangungulila kapag hindi na isuko ay nagiging halimaw na kayang pumatay ng iba. Habang magkayakap kaming tatlo sa gilid ng barko, alam kong tapos na ang kwento ng abat. Ang tanging maririnig na lang ay ang hampas ng alon at ang mahinang tibok ng puso ng aking anak. Ang pinakamagandang musikang narinig ko sa buong buhay ko. Muli, ako si Cecil at dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. At narinig niyo po ang kwento ni Cecil sa kwento natin ngayon dito sa mga liham kay Soledad. Kaya naman kung may gusto kayong or memorable kayong experience habang nakikinig o may gusto kayong i-comment dito sa video na to, i-comment nyo na lang yan sa baba. At syempre, Miss Soledad, anong kailangan nilang gawin? Please like, comment, share, and subscribe. And magkita tayo sa susunod na istorya dito sa Mga Liham kay Soledad. Paalam po! Bye-bye! Bye-bye!